Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kaap Davao, gipangandama na ang exodus sa mga pasahero sa Davao International Airport. Samtang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal, hinay-hinay na nga midagsa. Pamaseroan? Tulo ka mga pasahero sa van, patay human nabanggaan sa kasugat nga truck sa Pangantukan, Bukidnon. Duha ka sakay sa truck, sabdan-sab. Iyas tao banggaan. Usa ka 64 anyos nga babae, patay human naligsan sa bus sa Kibawe, Bukidnon. Kapuso actor Christopher Martin nakisadya sa Paskuhan 2024 sa UST sa General Santos City. Inahan nga nagkasakit og cancer. Mapasalamaton sa ikaduhang kinabuhi karong cancer-free na siya. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gipangandama na sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon Kaap Davao ang pagdagsa sa mga pasahero sa Davao International Airport. Atong saro ng dugang detalye sa report ni Jandy Esteban live. Jandy. Yes, Ara, kasado na ang Davao International Airport alang sa oplean na biyaheng Ayos 2024 karong Kapaskuhan. Panawagan sa otoridad sa mga pasahero nga sayo moadto sa airport aron malikayan ang aberya. Sayo nanukad gikan Tagum City, Davao del Norte ang pamilya ni Dobilin paingon sa Davao International Airport. Kini aron dili maipit sa traffic ug dili malangan sa taas nga linya. Saan po kayo magpapasko? Sa Pampanga po. From what city po? We're from Tagum City. Kumusta naman po yung papasok dito? Okay lang? Mais naman, smooth naman. Although maraming tao pero okay naman. Ginalantaw nga sukad karong adlaw, dagsa na ang mga pasahero sa Davao International Airport nga manguli sa ilang tagsa-tagsang lugar o manglaag karong nagkaduol ang Pasko. Sugod sa bulan sa December, 12,000 ang daily average passengers dinhi sa Davao International Airport. Gilauman nga sugod karong adlaw hangtod magpasko, musaka ang ihap sa mga pasahero by 15%. Tungod niini, mas gipahugtan ang seguridad sa sulod ug gawas sa Davao International Airport ilawom sa pagdumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao sa pagigalayon sa airport police ug uban pang hingtungdang ahensya. Gani sa entrance pa lang, hugot na ang pag-check sa mga bagahe gamit ang X-ray baggage scanner. Ang mga pasahero kinahanglan sa muagi sa metal detector. Karong adlaw nagsugod yun ang amo ang Oakland biyaheng Ayos ang Pasko of 2024. Part sa amo ang pagpangandam is the putting up of kitong mga the usual amo ang mga passenger assistance guests. And of course katong ato ang close coordination sa ato ang mga security stakeholders. Karoon po tayo ng maximum deployment po ng personnel. Yung po problema natin lang ito po unattended baggage po nakakapag-cause po ng panic po sa general public. Siguraduhin po natin na walang maiiwan, lalo na po sa ating mga biyahe. Pumunta po tayo ngayon ng advance sa ating boarding time natin. Dapat mas maaga po tayo para hindi po tayo magka-aberya. Sara, nakikoordinate na sab ang CAAP Davao sa mga airlines alang sa mas paspas nga pagproseso sa check-in counters. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Mga paserong pauli sa ilang probinsya karong Pasko, hinahinay na og apod sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT. Samtang DICOT Management, dunay mga pahinumdum sa mga pasahero aron nga mahimong hapsay ang dagan sulod sa terminal. Ano ang report ni Argil Relator? Buntag na niabot sa Davao City Overland Transport Terminal ang pamilya Sibugan nga gikan pa og Iligan City. Nanukad sila sa DICOT padulong sa Laak Davao de Oro, sanglit na anda na matud pa sa ilang tibuok pamilya nga nagauli sila matag Pasko. Nasinati man gudaw nila ni adto nga kung duol na sa adlaw sa Pasko mo biyahe, grabe kadaghan ang mga pasahero. Busa palisuray na ang pagsakay. Para dili ra kayo busy ang terminal. Okay ra, dili ra hassle. Itong last year, nga 23 min ni biyahe kay grabe ka guot ang terminal.
Kaganihang buntag, nagsugod na pag-abot ang mga pasahero sa maong terminal. Sa entrada pa lang, istriktong ginasusi sa mga personahe sa Task Force Davao ang sulod sa mga dalang gamit sa matag pasahero. Pahimangno sa Dikot Management. Kaning mga endangered species of plants and animals nga gusto nila dadon, dapat mangayo sa gyud sila o kanang mga papilis niyan. Kung kita pud adunay mga pit nato kani atoong miming, kani atoong mga iro, atoan na siyang i-diaper and at the same time magdala ta sa ilang vaccination card. Namatikdan sa Dikot Management nga dunay mga oras nga daghan ang mosulod nga pasahero tungod sa connecting passengers o kadtong muna o gikan sa bus og mosulod aron mosakay na sab og laing bus. Aron makasiguro nga makasakay dayon og bus, abiso sa Dikot nga mamahimong mag-book online og ticket. Makita ang mapamaagi sa online booking sa ilang social media page. Dili na kamo linya along the terminal drive. You have to present tong murag gihatag sa inyo nga ticket nga nagapamatuod nga naa naka-apply na ka or naa na kay ticket nga mo sakay. The purpose for that is para dili sila madilatar. Pahimangno sab sa Dikot Management sa mga pasahero nga dili mo salig dayon sa bisan si kinsa nga magpailangan mo tabang og bitbit o gamit. Humando na sila na bisto nga modus ni adto panahon sa kalagkalag nga dagsa sab ang mga pasahero sa terminal. Katong ingon ta nga naatay na intercept nga murag modus nila nga sabayan ang usa ka pasahero kunwari they will pretend nga ilahang kauban then sila ang magdala or magkuha sa bagahe. Dunay mga lehitimong porter ang terminal nga nakauniporme nga mamahimong mapangayuan og tabang sa pag-alsa sa mga bugat nga dalang gamit. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ato ng Cyril ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Supply sa karne sa Davao Region paigo karong Pasko. Sumala sa Department of Agriculture. Apan ang presyo de ini sa Agdao Public Market sa Davao City nagmahal na. Ano ang report ni John D. Esteban? Dinhi sa Agdao Public Market, ni mahal ang presyo sa karneng baboy anaa sa 340 ngadto sa 390 pesos per kilo. Depende sa parte sa baboy. Sumala sa tenderang si Gias Amelita, misaka ang presyo sukad sa bilabang simana. Nagmahal manggod daw ang ilahang palit sa supplier. Ni taas na yun ang matag kilo sa baboy. Kay taas naman kaya mong pa sa pigiri. Musaka pa yun ang ma'am sa karon na week. Nagpasidaan ang Department of Agriculture sa mga vendor nga dili magpasulabi og pasaka sa presyo. I believe padayon man pod ang team ni Ma'am Agnes Roble, ang atong price monitoring team sa region when it comes to acting on some reports. Karong tuiga ana sa 36 metric tons ang production sa buhing baboy sa Davao Region. Paigo lang matud pa kini taliwala sa taas nga demand karong holiday season. As of now wala pa significant na increase pero depende sa sa demand. Live weight karon is farm gate prices na igamay kaning fluctuation sa price. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Duha ka mga driver ang nagpositibo sa illegal nga droga atol sa gipaygayong random drug testing kagahapon sa Davao City. Mao kini ang gikumpirma sa Land Transportation Office 11 atol sa gipaygayong random drug testing sa gilusad nga Oplan Harabas 2024 kauban ang PIDEA ug LTFRB ubos sa programang Oplan Biyaheng Ayos karong Kapaskuhan. Sumala ni Yuri Lim, ang head sa Regional Law Enforcement Section sa LTO 11 atol sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga ang mga nagpositibo sa quick random drug test gikan sa bus terminal sa Davao City Overland Transport Terminal ug van terminal sa bahada ning syudad. Hinuon ipailawom kini sa ipailawom pa kini sa confirmatory test sa buhatan sa PIDEA ug nakatakda og ginahulat na lang ang resulta. Kahinumduman nga 50 ka bus ug van drivers ang gipailawom sa random drug testing kagahapong adlaw. Kapin 50 ka mga pamilya sa Santa Maria, Davao Occidental ang gipahiklin tungod sa nasinating pagbaha sa ilang lugar. Sa impormasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Santa Maria, 48 ka mga pamilya ang gipabakwit sa Barangay San Agustin ug 31 ka individual sa Barangay Basyawan human ang nasinating pagbaha banda alas 11 kagabi.
Hinuon gihatagan gilayon og pasigunang tabang ang mga apektadong residente sama sa pagkaon, lakip tents alang sa temporaryong katulgan ug pagmonitor sa ilang panlawas. Gilayon sab gi-activate sa LGU ang Santa Maria Davao Occidental MDRRMC Emergency Operations Center kon OPSEN alang sa paspas nga paghatod og impormasyon, monitoring o pag-report human sa nasinating mga pag-ulan kagahapong adlaw nga epekto sa low pressure area. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 64 anyos nga babaeng senior citizen nga patabok sa kalsada ang patay. Human na ligsan og pampasahirong bus sa Kibawi, Bukidnon. Pasangil sa driver sa bus, nagduha-duha kuno pagtabok ang biktima. Hinungdan nga naabtan kini sa bus. Anang report. Napasok, ilawom sa usa ka pampasahirong bus sa tunga sa kalsada. Ingon ani na ang sitwasyon yang naabtan ang usa ka 64 anyos nga babaeng senior citizen human nga maligsan sa National Highway sa Kibawi, Bukidnon. Sumala sa otoridad, nahitabo kini sa Purok 5, Barangay Palma sa mong lungsod. Pasado alas 11 sa buntag adlong Huwebes, saysay sa driver sa bus nga iya na kuno nakita ang biktima nga daw gaduha-duha og tabok. Rason nga milihay na siya. Apan, kalit kuno kini nga mitabok ang biktima, hinungdan nga naligsan kini. So, para iyang malikayan, dito siya ni proceed sa opposite side, pero nidagan ang maong biktima, sir. So, nagtagbo gid sila. Daling gidala sa ospital ang biktima, apan human ma-admit namatay gyapon kini. Nagkadayang injuries matod pa ang niaguman sa biktima sa usa ka parte sa iyang lawas tungod sa pagkabangga sa bus. So, medyo naanapod siya marag sa ihang pananaw, sir ba, medyo halap-halap na lagi pod, pero nahitabo nga siya ra gyud isa ang nakabaklay at nga time. Mitahan sa otoridad ang driver sa bus. Wala na kini mihatag pa og pahayag. Apan, daan na siya mibutyag sa PNP nga iya pang gisuwayan og likay ang biktima, apan nabanggaan gayud kini. Hinoon, andam kuno abagahon sa bus company ang galastuhon sa nahibiling panay sa biktima. Tungod sa hitabo, panghinaot sa PNP nga magsilbi kining leksyon sa mga pedestrian, ingon man driver nga mag-amping gyud sa dalan. If ever nga naanatay mga kauban sa pamilya nga senior or na ato na gid silang na obserbahan nga adto na dagay medyo depekto. Di lang gid yung kadakuan, especially yung adto, sir, nga medyo halap na or something medyo mabungol na, maabot man gid sa ingon ana, sir, no? Completely maubanan na lang gid unta na sila sa ilahang paglakaw para ma-safety ang tanan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Sa Pikit, Cotabato, usa ka magtutudlokin sa usab ka barangay treasurer ang gipusil patay samtang pauli na gikan sa trabaho. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga gitapuk-an na niining mga residente ang biktima sa pagpamusil sa barangay Inugog, Pikit, Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlaw Miyerkules. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office ang biktima usa ka part-time teacher sa private school sa mong barangay ug residente sa barangay Bakabual, SGA Barm, kung asa usa siya ka barangay treasurer. Baguhay lang matud pa kini nakapasa sa professional licensure exam for teachers. Dead on the spot matud pa ang biktima nga dunay igo sa bala sa pusil sa ulo ug sa ubang bahin sa lawas. Sa investigasyon sa kapulisan, giatangan sa riding in tandem suspects ang biktima dihang pagawas na kini sa tunghaan ug didto na gipusil sa suspect kinsa miikyas human sa krimen. Padayon pa ang hot pursuit operation batok sa mga suspect ug pagsuta sa motibo sa krimen. Seguridad sa mga palengke sa General Santos City mas gipahugtan karong dagsa ang mamalitay samtang nagkaduol ang Pasko. Ani ang dugag detalye sa report ni Efren Mamak.
Klase-klaseng mga paninda sama sa prutas ang nakadisplay sulod o gawas sa Central Public Market sa General Santos City pipila ka adlaw una ang adlaw sa Pasko. Gilauman nga magdasog gayud ang mamalitay sugod karon hangtod sa adlaw sa Pasko. Sayo kay dili kay daghang kay tao des palengke. Kalit na ko. Matod sa Public Safety Office sa General Santos City, gihanay na nila ang security plan sa syudad. Ilabi na sa posibleng pagdagsa sa mga mamalitay sa mga palengke sa syudad o ubang mga tindahan. For sure, natay mga tao di ang nagabantay po, no? Kay mudaghan magandang even sa mga malls. Natay nakakalat ng mga tao di from the Philippine National Police, even from the task force, the JEDSANS. Giawag sab sa PSO ang mga mamalitay nga mag-igmat ilabi na sa ilang mga importanteng butang kung mangumpra. Kaingatan po nato itong mga gamit kay usahay manggod makahigayon kining mga kawatan kung kita mismo wala ta nagahalong sa atong mga gamit like atong mga cellphones, atong mga bag, etc. Dugang niini, miyangyo sab ang maong buhatan sa katawhan nga kung ugaling makamatikod o katingad-an ang lihok. Ang report gilayon sa otoridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Namatikdan karon ang padayong pagmahal sa presyo sa mantika sa Davao City pipila ka adlaw una ang Pasko ug bag-ong tuig. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, ang coconut oil mapalit sa 125 pesos per kilo gikan sa 95 pesos per kilo. Samtang ang palm oil mapalit sa 100 pesos matag kilo gikan sa 80 pesos per kilo. Matod sa mga naninda nga padayon ang pagkusog sa demand sa mantika karong holiday season hinungdan sa nganong mahal ang presyo niini. Hinuon na matikda na ang pagbarato sa itlog sa Bangkeron Public Market sa Davao City karong holiday season. Sumala pa ni Cecil, usa sa mga egg vendors sa mga merkado atud sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao, doon na sila mapalit nga 7 pesos ang matagbuok sa itlog gikan sa 9 pesos. Giangkon sa naninda nga mihinay ang demand sa itlog karong holiday season. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipasigarbo sa Davao City LGU ang pag-ila sa Commission on Audit CONCOA sa Davao City isip pinakadato nga syudad sa matang sa assets ug equity sa tibuok Pilipinas. Base sa financial report sa Commission on Audit, may pwesto sa ika-9 ang Davao City kung asa misaka ang assets and equity niini sa 32.9 billion pesos sa tuig 2023. Samtang mas taas kung itandi sa 29.7 billion pesos niadtong 2022 ug 26.6 billion pesos niadtong 2021. Misa kasabang net assets and equity sa syudad ug 24.9 billion pesos itandi sa 21.2 billion pesos niadtong 2022 ug 17.7 billion pesos niadtong 2021. Gipasigarbo sab sa Davao City LGU nga nagpabiling gawas noon sa utang ang syudad ug dunay lig-ong pinansyal nga kapasidad alang sa pagpondo sa mga dagkong proyekto. Gisiguro sa lokal nga panggamahanan nga nagpabiling prioridad ang pagpundo sa mga proyekto lakip ang social welfare, panglawas, disaster risk reduction and mitigation, edukasyon, agrikultura ug uban pa. Gisaulog sa Mapua University ang ilang kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Todo cheer ang mga taga-Mapua dihang gisindihan ang bonfire nga kabahin sa ilang selebrasyon. Gi-congratulate ug nakig-selfie sab sa mga estudyante ang players sa Mapua Cardinals. Doon na sa fireworks display. Alang sa presidente sa Mapua nga sobra-sobra ang ilang kalipay. Sanglit kapin 3 ka dekada ang ilang gihulat alang sa maong kampyonato. Dako daw ilang pasalamat sa men's team alang sa maong kadaugan. Malaumon ang Davao Light and Power Company nga mamahimong balaod ang expansion sa ilang franchise area sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Ani report ni John D. Esteban. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Davao Light and Power Company Head Engineer Enric Zartia, nanginaot siya nga hingpit ng mamahimong balaod ang House Bill number 11072 nga nagkanayong palapdan ang prangkisa sa Davao Light sa mga lungsod sa Davao del Norte. Ang Kapalong, Asuncion, Panabo City, Tagum City, Samal Island, New Corelia, San Isidro ug Talaingod ug lungsod sa Mako sa Davao de Oro. Kini tungod sa daghang reklamo kalabot sa palungsiga nga serbisyo sa kuryente sa kasamtangang electric provider nga Nordeco.
Gani, sumala sa pipila ka mga konsumante na nga daot na ang ilahang appliances tungod sa kalit nga mga power interruption ug lugi sab ang mga negosyo. Taas sab ang singil sa kuryente. We're hoping that this will push through sana next year. It's something that we need to coordinate also with the existing supplier, which is Nordeco. We hope that they are open also, because at the end of the day, ang gusto naman nato is to serve the customers better, to help the communities and business communities also grow in the area. Kung sila na ang mawahimong electric provider sa naasoy mga lugar gipaniguro sa Davao Light nga dili mosaka ang singil. Sigon ni Mindanao Development Authority Assistant Secretary Romeo Montenegro, dako kayo unta daw ang matabang kung ma-improve ang serbisyo sa kuryente labi na sa ekonomiya sa maong mga lugar. Limitado lamang gud daw ang serbisyo sa usa ka electric cooperative sama sa Nordeco. Private distribution utility has the financial flexibility to really provide the services needed. It can invest compared to electric cooperative very limited yung opportunity niya to serve kasi yun nga, it operates on a principle of non-profit. Ang maong balaod nun moagi pa sa Senado o pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Apan kahinumduman nga givito na kaniadto ni PBBM ang susamang balaod nun, ang House Bill 10554 kay nakalapas matud pa kini sa Section 10 Article 3 sa 1987 Constitution nga nagpanalipod sa prangkisa sa Nordeco sa Davao del Norte. John D. Esteban, 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Tulo ang patay samtang duha ang samdan human aksidenteng mabangga sa usa ka truck nga dunay kargang tubo ug pampasaherong van sa Pangantukan, Bukidnon. Sa kakusog sa bangga, mga sakay sa van nangahulog pa sa sapa. Ane report. Nagbuyod sa mga bato kilid sa suba ug polos, wala nay mga kinabuhi kining duha ka mga individual nga giingong sakay sa pampasaherong van human ang nahitabong aksidente sa Pangantukan, Bukidnon. Sa kuwang video sa netizen, kita ang kahimtang sa mga biktima ug ang gihimong pagtabang sa mga rescue personnel sa LGU. Gani, kita sab ang gisakyang van sa mga biktima nga daw nadugmok na ug halos mahulog na sab sa tulay resulta sa mga aksidente. Sa laing video sa netizen, kita ang mga nagkatag nga tubo o sugar cane sa kalsada nga karga sa truck nga mo'y nakabangga sa mong van. Ang mong truck kita sab nga daw nabalintong na kilid sa kalsada resulta sa kakusog sa bangga. Sumala sa Pangantukan PNP, nahitabo ang aksidente pasado alas 4 sa hapon adlong Huwebes sa Bukidnon Wao Road sa sitio Bulatano, Barangay Lantay sa nasangpit nga lungsod. May gawas sa investigasyon nga nawad-an kuno og brake ang truck. Hinungdan nga mibangga kini sa kasugat nga van. Patay ang tulo kasakay sa van, lakip ang driver. Samdan sab ang driver sa truck og helper sa truck nga anaa karon sa ospital. Ang vehicle 1 katong van, padulong to siya sa Barandias gikan sa Maramag. In a moderate speed, pasaka na siya sir, pasaka, pero then pag abot sa place of incident, ang vehicle to katong truck nga karga nga tubo, nakuan siya na accordingly ingon pa sa helper nga nawad-an kuno og brake. Tungod sa kakusog sa impact, naguyod pa kuno sa truck ang maong van padulong sa tulay. Rason nga nangahulog ang mga sakay niini ngadto sa sapa sa lugar. So ang katong kuan kining driver tungod kay slope man to nga porsyon, dito nagikabig sa may nag-encroach siya sa dalan sa van kay kung dito siya dapit sa iyang linya musirit ang sakyanan pabakilid na muguto dito. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng atubangon sa driver sa truck. Karon ginahikay na sa otoridad aron mahipo sa mga sakyanan nga nalambigit sa aksidente. Lakip na ang mga tubo nga nagkatag sa dalan. Nagpahimangno usab ang PNP ngadto sa mga motorista nga una mo biyahe sa dalan, siguroon gyud nga kondisyon ang mga sakyanan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Classic performances, lakip grand fireworks display ang gibida ato sa pagsaulog sa 11 Paskuhan celebration sa UST General Santos sa General Santos City. Ilabay pa dihang nakisadya si kapuso actor Christopher Martin. Atong silipon sa report ni Efren Mama.
Gisugdan pinaagi sa usa ka theatrical presentation sa mga bagtutungha ang pag-abli sa 11 Paskuhan celebration sa usa ka Catholic higher education, ang UST General Santos sa General Santos City adlawng Miyerkules. Duna say bibong Christmas dance performances sa mga estudyante. Lakip na sab ang violin performance sa usa ka Thomasian alumnus nga si Merjan Lagaya nga gikan sa University of Santo Tomas sa Manila. Nahimo sab nga mabulokon ang maong selebrasyon gumikan sa grand fireworks display. Level up sab ang Christmas spirit sa maong tunghaan tungod sa mabulokong Christmas decorations sama sa klase-klaseng indigenous parol nga ginama sa mga estudyante. Ilabi na ang giant Christmas tree nga matud pa nagasimbolo sa 5 ka major program sa maong tunghaan. We are offering this to Mindanao as our gift, no? Because we believe in the Filipino people and the capacity of the Mindanaoans also to make it. Apan mas nahimong espesyal ang maong aktibidad diyang nakisadya si kapuso actor Christopher Martin. Todo kiligyod ang mga estudyante, faculty ug ubang bisita sa pagharana kanila ni Christopher. First time matud pa ni Christopher nga makaperform sa usa ka tunghaan. Ang saya paglabas. Na-enjoy kong kumanta sa mga Thomasians dito sa Gensan, sa UST. Ibang klaseng feeling pala siya, unlike pag mga kumakanta ka sa mga fiesta, sa mga malls, kasi iba yung audience mo, students eh. Karong Kapaskuhan, dunay mensahe si Christopher alang sa tanan. Mag-celebrate lang tayo with our family, yun naman talaga yun eh. Yung kailangan sabay-sabay tayo mag-celebrate ng Christmas, pangibabaw natin yung love, yung faith kay Lord, and wag natin kalimutan yung pinaka-message ng is to glorify Lord, Jesus. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. One Mindanao. Luyong nga nasakit og cancer kaniadto, padayong positibo ang paglantaw sa kinabuhi sa usa ka inahan nga malampasan ang maong sakit. Pinaagi sa pagsunod sa abiso sa doktor ug hugot nga pagsalig sa labawng makagagahom, duha ka tuig na siyang magsaulog og Pasko nga cancer-free na. Ani ang iyang istorya nga puno sa pagpasalamat karong Pasko sa report ni Argil Relator. Ang sakit nga cancer mao'y nagunang hinungdan sa kamatayon sa tibuok kalibutan. Kinibase sa datos sa World Health Organization kung WHO niadtong 2022. Hinuon dunay paglaom sanglit daghang naayo gikan sa maong sakit tungod sa early detection o pagsunod sa saktong treatment. Usa ni ana ang mag 71 years old na nga si Melchora Opeña Legaspi. Tuig 2015, dihang na-diagnose siya nga dunay stage 1 papillary carcinoma o thyroid cancer. Retire na ko, na-feel na ko nga dili. Pag-retire na ko, na-feel na ko nga dili na ko kakuan ka nang dali ra ko makapoy. Dayon, maglisod ako magtulon. Moto nga, gi-ultrasound na po gutrok. Iprangkahan, di ko niya dayon pa ingat. Mother ka ng imuhang papillary carcinoma, 4th stage ka na, nahugnugog ko nga. Milabay pa ang pipila ka tuig nga iyang gidaladala ang maong sakit. Apan sa kahadloksap nga sayong mawala aning kalibutana, mao'y nagtukmod kaniya nga magpa-opera na niadtong Hunyo lang sa niaging tuig. Pag-discharge na ko, sulod na ko nila sa kuan gitan-aw sa MRI man siguro to or ultrasound o kanang murag sa tube gani ang gisulod ka. Gitan-aw nila ang akong kuan after sa operation pag-radiation walay nakita na nila nga kuan. Praise God, hallelujah, gyud. Nawala man ang iyang sakit nga thyroid cancer. Apan ang giagian sa hiwa sa iyang tutunlan, mao'y nagpabiling buhing timailhan sa dakong pagsulay. Wala gayud siya ni buhi sa pag-alagad ug wala nilubad ang iyang pagsalig
ngadto sa Ginoo. Surrender lang gid ko sa Lord nya. Ikaw na ang kuan kay ikaw gid ang tagya sa akong life. Nya, gusto pa kong mabuhi. So praise God. Tanan ang mga doktor dito. Wa gid ko na feel nga kuan ba sakit pag opera. Kinina ang ikaduhang Pasko nga puno siya sa pagpasalamat tungod kay cancer-free na siya. Pasalamat jud ko sa Ginoo, labas sa tanan nga nag-care sa tuwa kung kinsa tong nagsampit sa na kuan iya gyud ang ginatabangan basta mo ampul lang ka sa iya ug ngadto sa akong pamilya nga nag-support po sa kuha kung wala pa ni sila ni Faye ug akong mga anak na magunsa lang gyud ko. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, 5 kaadlaw na lang, Pasko na! Kung katong muling balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.